ayan mga ka-Antrep, nandito na tayo ngayon sa ating tire changer at pawis na pawis ako, ano? Dahil matigas pa, kailangan natin tanggalan ng hangin. So ito ang tinatawag nating first step sa pag-tubules na ay ang pag-pressing. So ang ating tire changer is may ganitong ano siya, ang tawag dito, presser. So ididikit lang natin yung ating gulong dito at dito sa side. Pero itong ating pang-press na ito, itong bunganga niya, dapat wag mo siyang, hindi dapat matamaan ang iyong mags kasi mapipit-pit ito, mapipisa yan. So dyan lang siya banda sa may gulong. Yan, ganyan. Pwede nang ganyan. Basta hindi ka siya maabot. Or a little bit closer. Ayan. Yan. Okay, tapos dapat nakasada dito. Bago. Yan. Hold lang natin to at apakan natin ito. Itong pangatlo. Ito. Itong pangatlong ano, inaapakan dito sa ating tire changer. Amat-amat. Nakuha pa na. Diba? So, ayan. Yung mukha na dito, malambot na. Kaya gagawin natin other side naman para dito naman ang makaupa. Sinakalakas siya siya. Nakalakas dito siya nakalakas. So, palaging tandaan natin yung dito na hindi matamaan yung ating max. Tingnan nyo, lumagpa na siya. Last. Okay. Kaya na. Lagi ko para sa pampilas na to. Okay. Kaya natanggal na natin ang ating hangin na press na natin dito. Ngayon naman, gagawin natin syempre sasalpak na natin dito sa mukha sa ano mismo dito sa salpakan ng tire changer para matanggal natin itong ating clip. So para sa buka ng ano nitong platform, nitong tire changer, itong gitna. Itong una nga pala na button, ito yung pang-rotation. Ang ikot. Para mag-ikot ito, maplastar mo kung saan mo ipaplastar yung iyong gulong. Para naman sa buka nito at saka ano, sa atras sa bante itong tagahawak ng ating gulong, ito naman yung sa gitna. Ito. Since ang ating pag-open ko kanina nitong platform ay bumuka ng gusto, i-consider natin ang konti kasi maliit lang ito, 14 lang to, so okay to kung sa mga malalaking shoot. So, pagkasin natin konti para kung kumasya lang siya, and then, paano natin yung ating ano. Ito nga pala, syempre di ba maluwag na ito, kasi pinress na natin wala ng hangin, ipapasabit natin siya dito. Bilaan. Yan. Kung pinakaano nito talaga, purpose itong mga to, ang tawag dito hakit, para mag-lock doon sa rim, para pag ginagawa natin, hindi syempre maggalaw-galaw yung ating rim, yung ating gulong. Kumbaga, fix siya, naka-fix. So, ngayon, dahan natin na kailangan timing din na kailangan pumasok ito. So, angat natin ng konti. Ayan, okay na. Hindi na siya gumalaw, ibig sabihin, kumbaga nag-abutan na sila, fix na siya, na-lock na siya ng gusto. Kasi hindi na mabante, hindi na gumalaw yung gulong natin. And so, ay siya, ready to go na tayo for the next step. So, ang gagawin natin ay ilalabas na natin ang gulong. So, gagamitan natin ngayon yan dito para may ilock natin itong ating magsman or rim set. Lalo na kung mga rim set or mags na itong pang-lock niya para hindi ma-damage itong ating mga rims or mags. Lalo na syempre kung bago pa lang or mga masiselan syempre ang ating mga customer. So, baba lang natin ito. Ganyan. So, press yung sasayad ito niya dito sa rim at ito yung ating lock. Angat lang. Yan. So, ayan na. Kita nyo, nandito na siya. Ngayon, ang gagawin natin, ito dapat, itong lock na ito dito sa mags or sa riman, hindi yan siya ganun kadikit. Kasi pag dikit masyado, syempre pag umikot itong ating gulong, makakainan yung ating mags or rim set, madadamage siya, magkakagasgas. So, ito yung gagamitin naman natin na pang-adjust. Yan. Yan. So, ito lang adjust. Ang ano naman ito, ang ginagawa ni Men kasi nito ay ano lang, open at pang sara. Close open lang siya. So, pag ikot mo ng gano'n, ang gagawin niya, ilalapit niya ito dito or yan. Angat natin, hiwalay ng konti. Yan siya. So, basta may clearance lang siya na hindi talaga siya nakadikit. Yan siya.
Yan. Para hindi nga madamage ito pag-ikot. Before tayo tumuloy pala, reminder nga pala, kung itong gilid nito hindi dapat magasgasan, kaya dapat may clearance dito. Ito, mindful din kayo na adjust natin yan dito, taas baba. Like, so for example, nadiin mo na gusto. So i-unlock natin. Pwede mo iangat, tapos idikit. Kung sakaling na-press nyo na gusto ng ganun, angat lang ng konti. Yan, yung may clearance siya, bago natin i-lock dito sa taas. Para, ayan, may clearance dito, para hindi naman magasgas itong ibabaw ng ating mga mags or ng ating rim set. Okay, next naman ay tutunin na natin ang ating palikwat. Ayan siya. So ito dito kanina, kaya siya may clearance, diba? Kasi isisikwatin din natin para hindi ma-damage ito. At the same time, dito yung patungan ng ating palikwat dito sa part na to. Excuse me. Para hindi magasgasan palagi yung ating limbs. Okay? Pasok. Dapat itong ating tire, para umikot siya mamaya, ipapatong natin siya dito para smooth lang yung pag-iikot. So, ganun. Okay, patong. Hawak dito. And then, for rotation, dito tayo sa pinakadulo na button. And then, okay, so sunod naman mga counterpart ako, yung init na init pause na pause na tatanggalin na natin itong ating gulong dito mismo sa tire changer. So, yun lang. Dito pa rin tayo, para hindi magasgas, at kukunin na natin yung buong gulong. Ito, papasok dito hanggang kung sa dulo. Tapos, angat hanggang sa pumatong itong dalawa dito. Tapos, iikot na natin para lumabas na yung ating oopsie. Yan na. Ngayon, na natin ito para makalabas ng ating yan. See? Pagod din ha, pagod. Okay, so, pag SOP kumbaga, bago natin ikakabit ang gulong or babaklasman, always langis. The reason why meron dito lagayan ng langis, para yan dito, para smooth. Para madulas lang kumbaga. Lagi yan. Lagi mo maglalagay ng emoy para madulas. Para iwas gasgas pa rin. Siyempre, gusto natin walang masabi ang ating mga customer sa gasgas sa kanilang mga rims at lugs. O, kung na mag-ibabalik na o magpapalit na tayo ng ating tubeless tire. So, ganun. Pasok ito. Nakapat natin. Ulit. Same application, yung parang may konting clearance. Ayan. Baba. Pag binaba mo na ng gusto, konting angat. Ayan. Pag binaba mo ng gusto, konting angat, and then lock. Para hindi magsaya dito. At ito naman ay may clearance na rin para hindi pa rin magsaya dito sa ating rims. And so, dito tingnan natin gabi buhat sa baba. Yung gabi dito, tingnan natin ipapatong. Tapos papasok ito dito. So, nakaangat. Angat, tapos pasok dito. And then, ayan. Okay na? Since napasok na natin yung ilalim, is itong ibabaw naman at papasok natin dito sa ating mags. So, kukunin natin ang ating sikwat at hahanapin natin ito. Dito na part, yung nagkipuhan. Ganito. Yung palaging pinupwestuhan ng ating sikwat para hindi gasgasan yung ating mags or ating rim, and then pigilan. Siyempre, dito naman tayo sa rotation, umat-amat lang at then kunting diin naman din dito. So, pitik. So, pwede na natin tanggalin once na nakapasok na itong ating gulong dito. Ito dapat hindi ito siya magsabay doon sa pagsikwat mo pa lang dapat nandiyan na rin siya. So, pigil and then slowly. Sanggaan po. Yan dito. Dapat para hindi siya magpalis. Tingnan niyo malapit dito. Okay, finally it's here. So, nagtampo na sila. Tingnan natin. So, kung sa kalaki ito, diba dito, pabubukain natin ngayon. Dito naman tayo sa gitna ng button para bumuka at matanggalan natin ang ating. Yan. So, we're done using our tire changer at nakakapawid siya. Not bad for first attempt natin bago natin ibalik dun sa ating sa ating gulong.
madulas ha. Inang natin ito, pag nalak na ng ating pituhan, bibigay natin hanggang 40. After hangin, tapos na nating mahanginan, ikakabit na natin sa ating motor.